eBest Scholar Tape Incorporated ang nagpaaral, hindi ang TVJ at Vice Ganda. Ginaya ang kilalang TV host. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw, pero bago natin talakayin yan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, kamusta kayo? Ako si Mervin at nandito na naman ako para pag-usapan natin ang patungkol sa dalawang noontime show at iba pa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, unang araw ng Agosto at unahin po natin ang Chooks to Go. Proud ang nasabing kumpanya na naging bahagi ng ika-45 taong anibersaryo ng longest running noontime show sa bansa. Dahil Flinex lang naman ito ang ganap noong kaarawan ng noontime show ng Tito, Vic, and Joey. Sabi dito, mantakin mo yon 4.5 dekada na ang Dabarkads. Nakikisa ang Chooks to Go sa 45th anniversary celebration ng longest running noontime show sa bansa, ang Eat Bulaga. At syempre, kapag nandyan si Bossing, matik ang isang damakmak na oven roasted nokma ang pagsasaluhan ng Dabarkads. Congratulations TVJ and Eat Bulaga, kayo ang tunay na manok ng bayan. So yun nga mga kaparokya, nakiisa ang Chooks to Go sa celebration ng Eat Bulaga last Tuesday, July 30 at isa ito sa makikita sa likod ng studio ng Eat Bulaga na pagsasalu-saluhan ng mga Dabarkads. Sa mga hindi nakakaalam, ang Chooks to Go po ay pag-aari ng Bounty Agro Ventures Incorporated. Ito po ay isang private company na pinasimulan ng pamilyang Chen. Mas kilala ang Chooks to Go sa pagsuporta sa sports sa pangunguna ng presidente at general manager nito na si Mr. Ronald Mascareñas. Anyway, di naman alintana kung bakit sponsors ang nasabing kumpanya sa kaarawan ng Eat Bulaga dahil ang product endorser lang naman ito ay walang iba kundi si Bossing Vic Soto. So syempre, support sila kung nasaan ang product ambassador ng kumpanya. Kaya Flinex at proud na ibinahagi ng kumpanya sa kanilang official Facebook page ang ganap sa anniversary ng Eat Bulaga. Samantala, ginaya di umano ni Vice Ganda ang TV host na si Willie Revillame. So mga parokya, sa last episode ng It's Showtime, sa segment ng Especially For You ay tila ginawang katatawanan ang panggagaya ni Vice Ganda sa sikat na TV host na si Willie Revillame. Dahil habang kinakausap ng It's Showtime hosts ang Searchy ay bigla niyang naisingit ang tila parang tulad ng ginawa ni Willie Revillame na panenermon sa mga staff and crew nito. Habang kinakausap nila ang Searchy ay biglang naipasok ni Vice Ganda ang salitang, "At hindi lang yan, meron pa kaming sorpresa para sa'yo. Matapos ang panayam na ito, tatanggap ka ng 10,000 pesos. Pagkatapos ay nilingon nito ang co-host niyang si Jong Hilario at sinabi, "Huwag mong sasabihin pesos, cash ang sabihin mo." Mga parokya, actually naging viral ito kung saan sinabi ni Harleen Budol ang pesos at kinorek naman po siya ni Willie Revillame na cash ang sabihin. At isa pa, dahil dumaan ang isang staff ng It's Showtime ay humirit pa si Vice na, "Dinadry run kayo dito, Dambo, dadaan ka pa sa camera ha." Sa mga hindi nakakaalam, si Dambo po yung malaking tao na matagal ng staff ng It's Showtime. Anyway, ganun talaga mga kaparokya, normal lang yung minsan nagagaya ka at nababanggit ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay inaasar ka mga kaparokya. Knowing naman, Willie ay professional naman pagdating sa ganyan at hindi din naman natin masisisi si Willie Revillame kung nagagawa niya yon dahil mahal niya ang kanyang show. Pero kay Vice Ganda, kumbaga, siningit niya lang yun para mapasaya ang tao. Actually, si Jose Manalo nga ay ginagaya din si Willie Revillame. Ginagawa ni Jose yun dahil para mapasaya lang ang tao. So, I guess ganun din ang ginawa ni Vice Ganda para mapasaya ang tao. And in the end, magkakakilala sila kaya walang personalan at wala lang sa kanila yun. Knowing din naman Vice Ganda, maraming gumagaya sa kanya, pero wala lang sa kanya basta hindi below the belt. Tatawanan or hindi niya na lang papansinin kumbaga. And yet, handa naman sila sa ganun dahil mga sikat sila, mga kilalang tao kaya
may manggagaya at may manggagaya sa mga linyahan nila. So ano lang yun, patawa lang yun mga kaparokya para mapasaya ang mga manunood nila. Anyway, bago natin ipagpatuloy ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, bago natin pagpatuloy ay sina-shoutout ko po lahat ng supporters, followers at viewers ng It Showtime at ng It Bulaga. Ganon din po, biggest shoutout sa lahat ng aking subscribers at viewers, including mga followers ko po sa TikTok account at Facebook account ko po. Maraming salamat po at na-appreciate ko po, mapabasher man po yan or hindi. So mapunta naman po tayo sa Tape Defender na nagsabing ang Tape Incorporated ang nagpaaral sa eBest Scholar noon. So yun nga mga kaparokya, ayon sa live nito, sinasabi nito na ang eBest Scholar Program ay galing daw sa pera ng Tape Incorporated, hindi daw galing sa pera ng Tito Vic and Joey. Well, in some point, tama naman siya, galing sa Tape Incorporated ang pera dahil sila ang producer. But at that time, ang nagmamanage ay si Tony Toviera Malochoa Fagar at ang mukha nito ay ang Tito Vic and Joey. For me, base sa analysis ko, hindi ang producer ang nagdala ng It Bulaga, kundi ang mga mukha nito. Yun nga ay ang Tito Vic and Joey. Kung ako man ang may-ari ng isang kumpanya, titingin ako kung sino ang mukha, hindi kung sino ang producer. Asan ba ang halushos that time? And again, hindi ang halushos ang may idea niyan, kundi ang Tito Vic and Joey. Bakit ko nasabi? Dahil kung ang Tape Incorporated ang may idea ng eBest or It Bulaga Excellent Student Award, dun ka na eBest din ang gagamitin nilang titulong bagong scholar program nila ngayon. Yung sinasabi nitong Tape Incorporated galing ang pera, tama naman po, no doubt po dyan. Pero syempre, mas malaki ang naging contribution ng Tito Vic and Joey and of course ni Mr. Tony Toviera and Malochoa Fagar dahil sila ang nagpakahirap para maging success ang It Bulaga. So malaking tulong talaga ang ginawa ng It Bulaga para sa 30 best student before para makapagtapos sila ng pag-aaral. Now, ito muli sila, ipagpapatuloy ang sinimulan back in 2009. So good luck sa 13 mag-aaral na mapapasama sa eBest Scholar ng It Bulaga. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa post na ito ng isang Tape Defender? So please comment down below. Kung gusto nyo mapanood ang live nito, punta lang po kayo sa page niya para mabwisit para malaman nyo kung may laman ba or may katuturan ba ang argumento nito. So ingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.